Okay. So good evening po. We are a first year student po sa Our Lady of Fatima University, Valenzuela Campus. And mag-conduct po kami ng interview and survey po about your work opportunities, responsibilities as a physical therapist po. So, okay lang po ba if makahingi po kami ng konting background kung ano pong ginagawa nyo sa work niyo po? Okay, first of all, ako si Noriel Monte Alegre. As a physical therapist, actually dalawa yung ginagamit namin pangalan, physical therapist at saka physiotherapist. I'm working in United Arab Emirates. Our duties and responsibilities as a physiotherapist or as a physical therapist, nagko-conduct kami ng evaluation, assessment, and then magpa-plan ka ng management para sa good progression at saka para ma-alleviate mo yung disability as much as kaya ng patient. So, kailangan mong i-restore yung everyday life or everyday activities ng isang patient towards dun sa pinakamalapit or mas maganda, normal activities of daily living or activities ng bawat patient. Thank you po sa short background po. So, magsa-start na po kami sa mga questions. So, composed po siya ng 21 questions. So, start na po tayo. So, question Okay. number 1. What motivated you to pursue physical therapy as an undergraduate course po? Yung motivation sa una hindi ko yun na meet or hindi ko yun na nakuha. Ang una-una nag-motivate sa akin yung nakahawak na ako ng patient. So yung nakahawak ko ng patient, yung feedback from the patient na treat mo sila, na gumagaling sila, na napapabuti mo ulit yung buhay nila hanggang ng trabaho. Kapag nakikita mo sila nag-i-improve, nakikita mo sila step by step na bumabalik sa dati nilang ginagawa. So parang yun yung nag-push sa akin talaga. Yun, nakikita ko ang bawat patient na natitreat ko na gumaganda, gumagaling sa kabila ng nangyari. So, proceed po tayo sa next question. Nagkaroon po ba kayo ng difficulty sa paghahanap ng job after graduation? Yes or no po? Then, explain po. Yung difficulty ng paghahanap ng trabaho, actually hindi eh. Kasi kung gusto mo talagang mag-pursue as a physiotherapist or as a physical therapist, tingin ko hindi ako nahirapan. Kasi after ko makagraduate, kahit wala pa akong board exam, may mga patients na magpapatreat sa inyo eh. May magpapatreat sa atin eh. Dahil alam nila na naiintindihan mo kung ano yung nangyari sa kanila. Tingin ko hindi ako ganun nahirapan. Hindi ako nahirapan compared sa ibang college or ibang course na after graduation eh nahihirapan kumuha ng work. Then, next question po. What are your work experience prior to your current job po? Nag-decide po ba kayo na magpalit ng job or ng employer? Work ako before sa Our Lady of Fatima Medical Center, sa rehabilitation din, sa supervisor. So, yun yung isa sa mga unang experience ko. But before that, nag-home care na kasi ako noon eh. So, nag-Saudi ako. After ng Saudi, bumalik ako dito sa Philippines. Tapos doon ako nag-supervisor dyan sa Fatima. Tapos noon, nagbalik ako ng home care kasi medyo maganda kasi ang bigayan talaga sa home care and hawak mo ang oras mo. Yun. Lots of experience, lots of cases handled. Then, what are your work responsibilities po in the company? And please explain po yung each work responsibility po. Dami. Before that, parang I explain ko muna kung ano yung position ko, kung bakit meron akong ganong responsibilities. Ako yung home care rehabilitation department head. So hawak ko yung 10 physiotherapists, 2 occupational therapists, and 2 speech therapists. So, ang duties and responsibilities ko doon sa company, ako yung nag-handle kung kanino sila ibibigay na patient, ako yung nag-handle ng medical reports, ako yung nagpapasa sa insurance, kung ma-approve sila for home care, at kung eligible sila for home care. Ako rin yung nag-handle ng mga patients kung eligible sila for occupational therapy and speech therapy. Ako yung nagbibigay ng responsibilities dun sa mga hawak ko na staff. For example, itong patient na to, suffering from traumatic brain injury, hindi siya makapagsalita.
So papasok ko ngayon, ibibigay ko ngayon yung responsibilities na yon for management ng speech therapy. Ganon din naman sa occupational therapy kapag kailangan natin ng fine movements, kailangan natin ng behavioral management. Ako yung nagbibigay sa kanila ng patient and then ako yung nagdi-deploy sa kanila, nagbibigay ng locations kung saan yung patient na to. And aside from that, lahat ng documentation nila ako yung sa akin dadaan electronic medical records, tapos ako yung nag-ensure kung etong patient na to enough na, tapos na, hindi na natin itutuloy ang treatment dahil okay na. Ako rin naman yung magbibigay dun sa patient na kailangan i-extend tong patient na to dahil wala namang progress. Ganon. Tapos ako rin yung nagko-conduct ng evaluation sa mga staff kung okay sila sa company. Ako rin ang nagbibigay ng evaluation, overall evaluation sa patients kung may progress o wala. Then ako naman ang magko-correct ng management kung kulang ang binibigay ng bawat staff. So, in technicalities naman, ako rin naman yung nag-gather ng information kung itong patient na to suitable sa another allied medical. And then sa documentation and KPI, yung Key Performance Index, yun din yung minomonitor ko sa bawat staff and bawat patients. Okay po, ang dami po pala. Oo, Okay, marami. next po. What are the personal qualities and skills na required po to be efficiently carrying out your job? Kahit saan trabaho naman patience talaga Patience, tsaka for me, as a physiotherapist, as a physical therapist, kailangan mag-persevere ka mataas ang perseverance mo Kasi hindi ka dapat basta-basta susuko kung sa tingin mong hindi na nagkakaroon ng progress yung patient. Para sa akin, kasi challenge Para sa akin, kailangan mo umisip Kailangan gumalaw yung malilikot na pag-iisip natin para magkaroon ng panibagong management or parang additional management do sa patient para magkaroon siya ng ibang approach do sa management na minsan nakikita natin sa libro. Ayun, yun sa akin, para sa akin, perseverance, patience, at saka hard work. Yun lang talaga. Yun lang yung key talaga. Pag meron ka nun, matik na yun. Magiging physiotherapist, magiging physical therapist ka. Ito lang po yung questions ko is, do you think your college education has adequately prepared you to efficiently perform your job? Yes or no po? And please explain your answer. Oo naman, yes naman. In that subject, own little way, magko-contribute na hindi mo alam Para sa akin, lahat ng tinatakal na subject sa university o sa college, pag kinumbine mo yun siya lahat, yun yung product. Ikaw yung magiging product nun kapag nag-excel ka sa isang company. Hindi pwedeng baliwalain yung mga simpleng subjects lang kasi para sa akin, lahat yan ng pinag-aaralan mo, meron at meron ka dyan makukuha kahit na maliit na magdadagdag sa skills mo, sa knowledge mo pag nagtatrabaho ka na. So, napag-usapan na din po natin yung subjects. Sakto po siya sa next question. Do you find all your college subjects useful in your job? Yes or no? Tsaka explain it. Oo. Tulad ng sinabi ko, na in their own little way ma-adapt at magkakaroon ka ng knowledge or knowledgeable ka on that area na magagamit mo Patulad ng mga maliliit na subjects lang math, mga ganyan. So, yung feeling mo na hindi mo magagamit pag nag-practice ka na sa hospital or sa rehabilitation, magugulat ka na lang, alam mo Alam mong gamitin dahil na-tackle mo na dun sa mga subjects nung nagka-college ka pa. Next po is, did your college grades or ratings matter in the performance of your job or your success? Hindi. It's a big no, actually. Ang maganda lang kasi kapag maganda ang grades mo, meaning na-absorb mo Na-absorb mo yung inaral mo, na-absorb mo yung tinuro sa'yo. Yun lang yung kahalagaan nun. Pero it doesn't mean na kapag mahina ka dito, hindi ka magiging magaling na physical therapist. Hindi. Yung grades kasi parang ano lang din siya parang marker siya So kapag itong subject na to, mataas yung grades mo, hindi mo na siya aaralin ulit sa mga susunod na term o na susunod na year or susunod kahit nagtatrabaho ka na. Meaning nagstay na siya sa brain mo nagstay na sa knowledge mo
Yung mga medyo mababa naman ang grades mo, aaralin mo ulit yan pag nandun ka na ulit pag nagtatrabaho ka na sa isang company. Kaya, ang suggestion ko, mas maganda kung, alam mo yun, imamaster mo kahit papaano, imamaster mo para hindi mo na siya balikan pagdating mo na, pag nagtatrabaho ka na. Next question po. What other training or seminar programs did you attend to help you prepare professionally po? Maraming training KT taping, training, leadership training, yung iba minor, BLS, yung basic life support. Mahilig ako sa mga training Mahilig ako sa mga training kahit nga yung phlebotomy training, inano ko yan ginroll ako doon So, kung meron kang pagkakataon na magkakaroon ka ng chance na kunin tong training na to, na sa tingin mo makakatulong sa medical or sa allied field, allied medical field, kunin mo So, kasi eventually, ang medicine kasi napakadaming branches So, eventually, magkakaroon ka ng knowledge. So, yun din yung isa sa mga step bakit ko siguro na nandito ako sa posisyon o dito ako sa trabaho na to. As much as possible, kung ano yung mga may training na pwede mong makuha, kunin mo para sa akin Okay yun. Last question po para sa akin. Do you think a graduate degree is important in being successful in your chosen career po? Sa physical therapy, definitely. Definitely kailangan Bachelor of Science ka graduate kasi napakahirap. Sa pagkakaalam ko nga nung batch ko, parang second to the hardest board exam ang physical therapist So, para sa akin, definitely kailangan graduate ka. That's all po yung para sa akin. Papasok ko na po kay Dwayne para siya naman po yung magtanong. Good evening po, Tita. Good For evening. question number 11 po, what inspires and motivates you as a physical therapist to work? What are your sources of fulfillment po? Siguro yun nabanggit ko kanina, isa na rin yun na nagmo-motivate sa akin talaga yung patients kapag nagkakaroon sila ng progression kasi hindi ako tumitigil talaga ng mga panahon na nagtitreat talaga ako face to face sa patient na hindi ako tumitigil hanggat hindi ako nakakita ng progress. Hindi ako tumitigil hanggat hindi nasasatisfy yung patient dun sa goal, which is partly kailangan maging honest tayo dun sa patient na ito lang yung ma-achieve mo. Mas gusto ko kahit papaano kasi yung malalagpasan. Kahit na maliit, every session, every month o kaya every quarter, may makikita tayo. Ngayon, ang nagpupush sa akin talaga para magdire-diretso ako dito, syempre, hindi tayo mawawala dun sa ito na yung tinapos natin at dito tayo skilled, dito tayo mahusay sa larangan ng medisina, sa physical therapy. Syempre, family din. Yun yung mga magmo-motivate talaga sa atin. For the next question po, do you find your workload stressful? Do you still have time for recreation and your family po? My work is 8 to 5. Para sa akin, balance naman siya. Stressful kung sa stressful kasi nagiging stressful lang naman din yung work kapag merong sa isang araw na trabaho mo, may lumihis dun sa everyday na normal na flow ng trabaho. So, dun lang man nagiging stressful. Then eventually, dahil sa training, dahil sa experience, makukuha mo na siyang i-balance na kapag may dumating na gantong stress o gantong problem, mas magandang i-tackle mo na siya as a challenge. Kaya ko yan, mga ganon. Kaya para sa akin, hindi siya ganun ka-stressful. Minsan ang naging stressful na lang yung mga instances na wala na tayong control. Kasi wala tayong magagawa kundi hintayin lang kung ano yung mga pwedeng mangyari. For the next question po, as a physical therapist, do you think you have achieved your goals or do you aspire for more? Mag-aspire pa ako sa madami Para kasing kulang talaga. Parang marami pa akong gustong aralin, parang ganon. Ang sinasabi ko sa medical, sa physiotherapy point of view. Pero i-aside natin yung family or aside natin yung dreams, yung mga ganon. Pero sa physical therapy, marami akong gustong aralin, marami akong gustong malaman. Marami akong gustong malaman na bagong knowledge. So para sa akin, hindi pa tapos. Marami pa akong goals, marami pa akong gustong i-achieve. Yun nga, when it comes to physical therapy or physiotherapy. Next question po, what do you think makes a good physical therapist?
Kailangan may skills ka ng patience, perseverance, at saka hard work. Kailangan meron ka nun, pero kailangan alam mo kung ano yung mga inaral mo sa college. Kailangan mong alamin. Kailangan mong isapuso. Kasi pag umahawa ka na ng patient, hindi pwede yung alam mo tong gawin, pero hindi mo alam kung ano yung underlying cause or medyo blurred sa knowledge mo kung ano yung underlying cause. Medyo delikado yun. Hindi pwedeng ganon. Yung pala, gawa ka na ng gawa exercise or you're doing the prescribed management pero meron palang contraindication na hindi mo nalalaman. So, yun, para sa akin, kailangan namnamin mo Kailangan namnamin mo kung ano man yung inaral mo, namnamin mo kung ano man yung lalong-lalo na ang anatomy, syempre. Kinesiology, kailangan alam mo yan siya. Tapos, tsaka mo na lang alamin yung bawat cause ng cases ng patient. Next question po. Can you say that the future physical therapists have a bright future ahead of them? Do you think that they'll be able to look for a deserving employment here in our country? Well, nung panahon ko kasi hindi ganun kalaganap ang physical therapy. Pero ngayon, nakakatuwa kasi marami nang kumukuha ng physical therapy at marami na ring rehab, marami nang nagtatayo. Nakakatuwa kasi before hindi naman actually alam ng Filipinos kung anong ginagawa ng physical therapy. So ngayon, medyo nai-introduce na sa kanila yung profession natin. Kaya I believe na eventually paglipas ng maraming taon siguro, para na tayong pag sinabi mong nurse, alam na nila yung trabaho, parang gano'n. Naniniwala ako na pagdating ng panahon yan, siguro hindi na magtatagal, pero dadating yung panahon na kilala na ang physical therapy. So, dadami na yung physical therapy, tapos alam na ng madla kung ano ang ginagawa natin. So, most likely, dadami pa rin ang trabaho. Dadami rin ang trabaho ng physical therapy dito sa Pilipinas. For our first question po, if you were given an opportunity to work abroad, will you grab it or would you rather work here? Well, I'm actually working in abroad in UAE right now. But if in case I have to choose from the Philippines or the abroad, currently kasi ang hirap ng when it comes to salary dito sa Philippines So I have to support my family. So I need a bigger salary, parang ganon. So sabihin na natin kung set aside natin yung family, wala akong family, syempre mas pipiliin ko mag-work here sa Philippines. Una, walang language barrier. Tapos mas madali kasing gampanan yung pagiging physical therapy dito sa Philippines since kababayan mo. So kung hindi natin iisipin ng salary, hindi natin iisipin ng family, halimbawa gusto mo lang maging physical therapy, syempre pipiliin ko dito sa Philippines. But yun nga, katulad ng sinabi ko, kung magbe-base naman tayo sa higher salary to support our family, I'd rather choose working abroad. Next, what are the current problems or issues do physical therapists face today? How about the healthcare industry? Problems when it comes to problems, parang ang mahirap kasi kapag nagtitreat ka ng patient, ang problema diyan kung paano mo mapapasunod yung patient, kasi may mga patient na lumalapit sa atin na akala nila mga ermitanyo tayo, na 1, 2, 3 treatment lang or treatments lang gumagaling sila. So, yun siguro ang nakikita kong problema hanggang sa ngayon, yung way ng pag-explain sa kanila, yung way na paano sila hindi mawawalan ng pasensya at saka tiyaga. Doon tayo nagkakaroon ng challenge kung paano natin sila i-convince na hindi ganun kadali na magkaroon ng improvement, hindi ganun case to case basis Pero I'm talking about do sa mga prolonged na treatment, sa mga mahahabang management talaga. So sa tingin ko yun yung nagiging problema. At isa pa, syempre, kapag ang physical therapist medyo hilaw, kumbaga medyo hindi ganun kapulido magtrabaho, nadadama yung ibang physical therapy. Yun yung nagiging problema. Nadadama yung ibang therapist kasi nalalahat ng ibang pasyente. Sa healthcare naman, siguro ang nagiging problema, hindi masyadong alam ng madla ang ginagawa natin. Hindi alam ng madla na ang physical therapist ganito ang trabaho. Ganito ang contribution ng physical therapist sa pasyente at saka sa medical field. Yun yung siguro lack of knowledge when it comes to people or to patients in general. Yun yung sa tingin ko hanggang ngayon nagiging problema pa din. And next, do physical therapists take into account the issues and concerns such as the impact of COVID-19 and the reduced numbers of patients
the Filipinos are currently facing in the context of physical therapy? How does this affect their approach to their job? Una, meron tayong face-to-face contact. Parang kailangan natin talagang hawakan ng patient. Mahirap naman mag-treat kung puro ano lang tayo, puro give lang tayo ng orders. So isa 'yun sa hinaharap natin ngayon. At maganda siguro kung maiintindihan din nila na ang laki ng contribution natin lalo na sa COVID previous or current COVID patients. Kaso nga lang kailangan natin ng PPE. So kung haharap tayo sa mga COVID patients, yun yung sigurong main reason or main instances na hinaharap natin when it comes, we're talking about COVID patients, ganun. Mahirap kasi kailangan natin talagang magkaroon ng contact sa patient at saka medyo dangerous o delikado kasi nga, ano rin tayo, first line of defense din tayo pagdating sa mga pasyenteng may COVID. Thank you po. Ay, sir, matanong ko lang po bago ko po ipasa. Ano pong specialty niyo po? Ano pong hinahawakan yung mga pasyente? Sa ngayon, lahat eh. Kasi yung currently na work ko nga, yun nga sa head, sa akin dadaan lahat ng medical reports ng different cases. So it's either patient occupational therapy patient o speech therapy patient, dumadaan sa akin. So yung mga pasyente na ibibigay ko, parang hawak ko na rin sila kasi ako mag-monitor ng progress, ako mag-monitor ng regression, ako mag-monitor kung anong kailangan nila at anong makakabuti sa kanila. Ang nangyayari, yung physical therapy, yung staff, yung PTOT or ST, magbibigay sila ng management na naayon doon sa patient, pero kailangan kong i-monitor kung nararapat tong management na doon sa patient. Pero kung pag-uusapan natin, yung mga hinahandled ko as of now, different cases din. Sabihin natin may stroke patient. So sa sa UAE kasi napaka wide range ng cases from pediatrics to geriatrics yung mga hindi natin na-handled na patient dito sa Philippines, na-handled ko doon sa UAE. Thank you po, sir. Ang dami naman po pala. Salute sa inyo, sir. Sige po, Madami. Enjoy naman Sige po, sir. Pasa ko na po kay Matthew. Last 3 questions na po talaga. Number 19, as a physical therapist, what kind of help have you given to improve the lives of Filipino po? Currently, marami akong kasamang Pilipino, no, sa trabaho ko ngayon. So, majority ng department namin as a whole, puro Filipino. So, napaka-broad kasi kung sasabihin natin yung idea na anong contribution natin sa Filipino. So, yun lang masasabi ko kasi wala naman din ako dito. Hindi naman ako capable din mag-charity. So, masasabi ko lang din yung mga Filipinos natin na nakasama ko sa trabaho, hindi ako nagkulang sa kanila na paalalahanan or bigyan ng management or bigyan ng nararapat na exercises sa mga sumasakit sa kanila. Ultimo, kahit mga daily exercises, binibigyan natin sila ng mga advices, wrong posture, mga ganon. Management na makakabuti sa kalagayan nila. For example, meron silang mga high cholesterol, high blood pressure, diabetic, mga ganon. So, binibigyan natin sila na advices since natakel naman natin yun at saka kahit papano meron tayong alam na management, especially exercises, para maliviate yung cases nila o yung nararamdaman nila hindi maganda sa katawan nila. So, yun lang, hindi ganun kalaki in general. So kahit papano, may contribution tayo when it comes to ang pag-uusapan ay Filipinos. Next question po is, what is the biggest contribution as a physical therapist to the society? Ayun, considered na rin yun kasi society. So masyado siyang broad kung in general natin pag-uusapan anong contribution ko sa society. So ang masasabi ko lang din siguro, every time na meron akong makikitang staff o katrabaho kasama sa company na nagsisik ng advice, alam mo yung mag-a-advise ka in general din na dapat ganito, dapat ganun in the aspect of physical therapy. Nakakatulong tayo sa pamamagitan ng pag-advise na ganun dahil meron tayong specialty on that field. Tumatalon Parang nasasabi rin nila sa iba, sabi nung physical therapist ko nakakilala, ganito, ganito, ganito. Siguro in that small way, napapalaganap natin yung idea ng physical therapy sa society. Yung idea ng physical therapy sa society. Lalo na kung kasama natin kasama natin sila sa medical field. For example, nurses, respiratory therapy, mga ganon. So in that small way na magsasabi ka ng advice from your specialization, nabibigyan mo sila ng idea kung ano mga dapat gawin. For example, right posture, right na pabubuhat, right stretching, right exercise, right
strengthening ng specific muscle. So, napapalaganap mo yung idea na etong idea na to galing to sa physical therapy. Etong idea na to, ito yung tama. Yon. So, sa pamamagitan ng small way na ganun, mapapalaganap mo sa society na ito yung dapat na gawin, ito yung dapat na hindi ginagawa para ma-avoid yung ganitong problem. Ito yung mga dapat gawin para hindi mo nasapitin o hindi mo na makuha yung mga ganitong problema sa pagdating ng panahon. And lastly, what advice can you share with a student like me or like us who intends to pursue a career in physical therapy? Makinig kayo kay Ma'am Weng. Yun lang, namnamin nyo lang. Yun lang kasi every time na may magtatanong sa akin kung anong advice, ano bang dapat kong gawin para maging isang mahusay o isang ganap na physical therapy, yun lang ang sinasabi ko lagi, wag habaan mo ang pasensya mo kasi napakadaming impatient na patient. So namnamin niyo yung mga subjects, namnamin niyo yung mga knowledge na ma-absorb niyo, experiences especially, lalo na pag nag-intern na kayo. Yung bawat experience niyan magko-contribute ng malaki yan pagdating nagtatrabaho na kayo. So para sa akin, basically hindi ko pinangarap mag medical field eh. Hindi ko pinangarap pumasok sa physical therapy talaga. Pero nung nasabi ko before na nung nakahawak na ako ng patient, hanggang ngayon naging 2004 ako graduate, hanggang ngayon physical therapist ako. Hindi ko na binitawan kasi masarap yung feeling talaga na natitreat yung patient. Masarap yung feeling na na-fulfill mo sila, na nabibigay mo yung ina-expect nila, yung goals nila, despite dun sa nangyari nga na hindi maganda. So, ang ma-advise ko lang talaga, namnamin nyo yung bawat subject, namnamin nyo yung bawat experience. Tsaka wag kayong titigil dun sa alam nyo lang. Kasi marami pang dapat alamin, at saka habang marami kang inaalam, mas gumagaan yung trabaho, at saka mas nalalaman mo kung ano yung dapat mong gawin. Yun lang. Okay po, that will end po our interview and we thank you po all of us for allotting time for this interview po. Alam ko po medyo mahirap and hectic yung schedule but natapos po natin yung interview. As an inspiring physical therapist, we want to be and to have a mindset like you. And we pray and hope that susunod na batch, katulad nyo rin, na masipag and such hindi ko na kayo babulahin kasi masyado marami Pero we are inspired by, syempre, yung sa ginagawa niya and we hope in a world na ganito, mas maraming katulad nyo, sir, nang mas mabuti yung mundo natin. And mag-take lang po tayo ng picture print screen tapos pa-end na lang din and okay na po. Okay, thank you so much. Saglit. Ayan. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you. Thank you so much po. Thank you po. Nice Thank you meeting po. you all. Thank you. Salamat po sa abala. Walang problema.